Hello, good morning. Welcome back sa JTC. Ngayon ang pag-uusapan naman natin ngayon is yung sorry, objects. Yung last na tinalakay ko is yung sa array. Yung pop, yung poop tuloy, push, and shift at saka shift. So ngayon sa objects naman tayo. Pag-aralan naman natin. Syempre, with example din yun. Una sa console lang muna tayo, then next na video yung sa web na papakita natin kung paano siya gumagana. Parang katulad lang din nung sa array yung gagawin ko. Pero anyways, tuloy na natin. Bigyan ko nga ng ganito. Ayan, objects. Let's talk about objects. Ayan. Dito muna tayo sa sa basic object muna tayo. 'Di ba? Siguro para di mag-mix, wag ko na lang masyado banggitin yung array, no? Object lang tayo. So, gawa tayo rito ng object ng person. Cons, gamit ko. Person equals. Pag object, curly braces yan. Ayan. Tapos, maglalagay ka ng property ng object na yun. For example, ano bang property niya? Meron siyang name. Anong value ng name? Yung pangalan ng ayun, yung pangalan ng person na yun. Example, Joshua. Ayan. Tapos meron naman ditong age. And then again, colon, tapos yung value niya, yung edad niya, 150. Ayan. Tapos yung is developer, alam naman natin pag sinabing may is or developer, tinutukoy natin dito is boolean, 'di ba? Para maalala natin, no, string to. Ito naman is number kasi hindi ko siya pinasok sa quotation. Ito namang isang to true, so ito boolean to. Yan, para lang malaman nyo kung anong type siya, data type yan. So ngayon may person na tayo na object. Ayan, kung mapansin mo, ba't nandito to? Kasi meron ako nito. Anyways, ayan, so kung i-console log natin yung person, no? Console.log person, lalagyan ko lang ng pangalan na. Pwedeng kahit anong pangalan yan, tao. Ayan. Para lang maganda yung console log natin. This person. Ayan. Sarado natin ang anong pangalan yan? Semicolon. Then, control backtick. Tapos, control L. Taas natin to konti. Ayan. Control L. Then, arrow up key. Wala. So, type na lang natin node, index, tooldoc.js. Ayan, kung mapansin mo, tao. Ayan, or tanggalin ko tong tao para di nakakalito. Ayan, yung person lang mismo yung pinasok sa console log. Control L, arrow up key, enter. Ayan, meron tayong isang object ng person, which is name, age, is developer. Pwede kang gumawa ng kahit anong object. Pwedeng object ng pusa, cons, pusa, ayan o. Tapos equal, tapos lagyan mo lang ulit ng curly braces. Ano bang katangian nitong mga pusang? Ano bang katangian nitong pusang to? Syempre meron siyang pangalan, 'di ba? Name, lagyan natin. For example, pangalan niya Kitty. Tapos ano bang kulay niya? Syempre may katangian siya, like yung variety niya is color, ayan. Meron siyang color black. Ano ba to? Size. Siguro lagay rin tayo ng size, yung ganyan. Yan. So, pwede mong gawin yan like 4.5. Tapos pwede ka rin maglagay ng function kung gusto mo. Can jump. Yan. Paglagay ng function, alam naman natin yon, parenthesis, arrow, then curly braces. For some reason it doesn't work. Tingnan natin kung ano nakalagay. Expected. My bad. Wala kasi comma. Ayan. So it can jump. For example, function to. Alam ba, gumagawa ka for example ng game. Then ito yung ginamit mong characteristic nung pusang yon. Then kapag clinic ni user yung, for example, clinic niya yung letter A or anumang button yun. Tapos yung button na yun nakatutok sa can jump. Then ito yung magti-trigger. Ba, clinic ko yung A na yun. Ito yung magti-trigger yung can jump. For example, meron ka ditong execution or kung ano man yun. Kung ano man yung ginawa mong logic dito. Yan yung mga ganun-ganun. So yan. Gawin natin console.log, for example, tumalon. Yan. Console log natin ulit, no? Console.log pusa. Wag pusa na lang. Yan, ganyan.
Tapos, unahin natin i-access yung pangalan. .name. Pagka mag-access tayo ng property ng isang object, gagamit tayo ng tooldoc o kung tawagin, dot notation. Tawag nila dyan, dot notation. Papansinin mo, pagka pinindot ko yung tooldoc, lalabas yung mga properties niya. Can jump, color, name, size. For example, gusto ko malaman kung ano yung name niya. Yan. Save mo lang to, balik ka sa terminal. Then, control up, arrow up key, enter. Yan, ayun yung pangalan niya, Kitty. Alisin natin muna sa person, no? Sumasapaw siya. Tapos, for example, yung can jump. Tatawagin mo lang yan, can jump. Yan, tapos lagyan mo lang ng parenthesis para function. Yan. Tapos, again, kapag kinontrol L mo to, arrow up key, yan, tumalon. Nakita mo, diba? Itong undefined na to, I think, dapat ni-return ko na lang to as string instead of console logging. Yan, testing natin ulit. Yeah, ayan, tumalon. So, yung pusa, tumalon. Pwede rin natin, alam niyo yung string manipulation, kung gusto mo lang gumawa ng parang text na console log, pwede natin gawin yun. Ganito naman gagawin natin dyan. Diba, pagka string manipulation tayo, gagamit tayo ng backtick. Yan, template string, literal na kung tawagin nila. Tapos, tawagin mo lang to. Gagawa ka muna ng sentence, siyempre. Pusa .name, meaning si Kitty, ay, tapos, katawagin mo naman ngayon tumalon, ay, $, curly braces, tawagin mo si Pusa, tooldoc, can jump. Yan. Kung babasahin natin to ng maayos, si Kitty ay tumalon. Diba yun yung nilagay natin? Testingin natin, no? Save. Tapos, control L, arrow up key, enter. No, diba? Si Kitty ay tumalon. At siya ay color black. Pwede natin lagyan ng ganun. At siya ay kulay. Tapos, lagyan natin ito ng $, curly braces. Accessin natin si Pusa ulit, tooldoc, at saka yung color niya. Diba? Ganyan yung string manipulation na sinasabi nila. Control L, arrow up key, enter. Diba? Kitty ay tumalon at siya ay kulay black. Na may size. Na may size na 4.5. Okay na yan. Tapos, next natin, si person. Ganun din kay person. Usually, ginagamit natin tong object no pagka, halimbawa, pumunta ka sa isang website. Click mo yung profile page ng isang user or ng user mo mismo. Ikaw mismo. Click mo yung profile page mo. Then, makikita mo doon yung first name mo, yung last name mo, yung image mo, and yung mga links mo o kung ano mang klaseng information ang meron ka. Bali, yung bagay na yon is naka-format yon as object. Pero kung mapapansin mo sa page, nakaayos na siya, 'di ba? I mean sa website. Pero in the background, kung paano siya din-display, naka-base yon as object or array. It could be array, it could be object. Ngayon, kanina nabanggit ko din natin pag-uusapan yung array, pero in this video, ilalagay pa rin natin siya kasi meron tayong tinatawag na array objects. Ito na yan, yung alisin ko muna tong console na to. Yung array objects, ganito siya. Gagawa ko ulit dito, cons persons. Kung napansin nyo, ito singular, ibig sabihin isang tao lang, diba? Meron namang tinatawag na persons which is yung plural, meaning marami. Papasok dyan yung array. Diba, may nabanggit ako sa mga previous kong video na array, pwede siyang kahit ano, pwede siyang array of strings, array of either function, strings, or number, yung mga ganon, o kaya objects. So, dito natin gagawin array objects naman. So, meaning, puro object. So, lagyan natin to ng object. For example, mga tao ulit name, person siya. So, unahin natin si Bruce Wayne sa Batman. Simple lang natin, age 37 probably. Yan, tapos next object. Again, pag gagawa ka ng bagong object, lalagay mo lagi ng comma. Array to, object to. So, gayahin lang natin. Oops, kaka-copy paste ko na lang. Yan. Yan. Tapos, palitan lang natin to, Joshua.
Joshua. Oh, and then Longo, that's my that's my last name. Cute, diba? 50 years old. And again, Control B to paste again. Sino ba? John Doe na lang, yung gamit na pangalan. Ayan. Let's say 10 years old. Save. Ngayon, console ko tong persons. Tignan natin kung ano mangyari. Ay, dito pala, sorry. Console.log persons. Ayan. Save. Control L, arrow up key, enter. Ayan, kung mapansin nyo, meron na tayong list of objects sa loob ng array. May 3 na tayo. So, paano natin i-accessin yan? Paano kung gusto ko lang i-access si Joshua? Or si John Doe? Or si Bruce Wayne? Kasi hindi ka naman po pwede mag-dot notation dito kasi nabanggit ko kanina. Kapag mag-access tayo ng object, gagamit tayo ng dot notation, 'di ba? Pero kung pansinin mo dito, array na siya. Gagana pa ba yung dot notation dito? Syempre, gagana yan pero iba na yung magpapakita. Papakita niya na yung mga methods dito, yung for each, yung plot, yung filter kasi nga array siya. Ngayon, dun sa may previous kong video which is yung kagabi ata, yung sa array, 'di ba na banggit ko doon kung paano yung indexing na sinasabi? Yung bilang ng isang object, ng array is nagsisimula sa 0. Tapos 1 2 3 sunod-sunod na yan. Ilang ano ba tayo? Ilang item ba 'yung nasa loob? 3. Kung bibilangin natin sa normal way, bilang natin diyan 1 2 at saka 3. Pero sa programming, ang bilang diyan is 0 1 2. So kung gusto natin i-access si Joshua, bibilangin natin 0 1. So nasa 1 siya. 'Di ba ganun yung binanggit ko doon sa array na topic? So ang gagawin natin para makapag-access tayo, gagamit tayo ng bracket notation. Bracket, then yung number ng index. Si Joshua is number 1. Ayan. Save natin, no? Tapos Control L natin. Okay, wag na siguro. Arrow up key na lang yan para makita natin difference. Enter. Ayan, mapansin mo na access ko na si Joshua. Hindi na siya ngayon array kasi object na siya, 'di ba? Ngayon kung gusto natin ma-access yung properties niya, dito na papasok yung dot notation, pero di natin aalisin tong bracket notation na to. Ang gagawin natin, dudugtungan natin yan ng tuldok. Tuldok, ayan, kung mapansin nyo, meron na ako ng name at saka age. May access na ako. So pwede ko na i-enter tong name, sorry. Ayan. Tapos control, wag na. Arrow up key, enter. Ayan. Ngayon, ganyan ba yung ginagawa nila pag nasa for example, website na or game, ganyan. Kahit sa anong bagay na na pwede i-display yung profile mo. Ganyan ba ginagawa ng programmer or ng isang developer? Ginagawa niya ganito? Syempre hindi, kasi ang hassle niyan. For example, marami ka, 'di ba? Marami kang ganyan, iisa-isahin mo pa yan, 3 or paano kung di mo alam kung may number 4 pa lang index, paano kung wala pa lang number 'yon? I mean, katulad nung pinakita ko rito, 3 item lang. Tapos naglagay ka ng number 4, which is pang 5 na yan. Ngayon, hindi mo alam na wala palang laman yun. Magkakos ng error yan. Ngayon, pag ganun, pwede kang gumamit ng optional chaining na tinatawag. Lalagyan mo siya ng question mark. Meaning, kapag kung sakaling undefined, hindi yan mag-error. Kumbaga, di niya na lang i-input yan. Pero regardless, hindi yan best practices. Ang best practices na ito is yung gagamit ka nung itinuro kong mga loops dun sa previous kong video, which is yung ganito. Comment ko muna, no? Gagawin natin yung for each muna, yung tinuro ko nung una. Persons, kasi array na siya, tuldok, for each. Ayan. Ayan, ano ba yung singular ng person, diba? Anong persons, diba person? Pwedeng shortcut mo na lang, letter P. Pero lagyan mo ng parenthesis. Best practice kasi talaga yan. Pwedeng singular, person, or letter P na lang. Testing natin yung P. Function siya. Ayan. Tapos, console log natin yung console log natin si P. Ayan. Parang anong nangyari dito, persons na array o singular, pinasok siya sa for each, meaning, each ng item, i-iterate niya. Halimbawa, sa unang item ng iterate niya, ito kukunin niya, isa. Tapos, uulit na naman yan. Basta kung ilan yung item, uulit-ulit lang yan si for each. Ikalawa, and then ikatlo. Ipapakita niya yung singular. Yan. Save natin, no? Tapos, Control L,
then enter, arrow up key, enter. Yan, kung mapansin mo, diba, initerate niya na. Hindi na siya yung katulad nung ganito, na naka-array pa rin. Ngayon, naka-object na lang. Yan, ganyan natin din i-display yung objects sa loob ng isang array or anything na data sa loob ng array. Gumagamit tayo ng loop or iteration. Gamit ng for each, ng ano pa ba? For loop. Pwede kang gumamit kasi ng for loop eh. Pwede kang dito, pwede ka rin naman mag-string manipulation dito kung gusto mo. Ayan, gagamitin mo lang yung backtick o yung template string. Tapos lalagyan mo lang ulit ng name. Ito ay object person ng ni. Ayan, pwede kang maglagay ng ni. Tapos ipapasok mo dito $P at $control curly braces, then papasok mo si P. Yan, pag sinave ko yan, arrow up key, enter. Ito ay object person ng object. Hindi siya tawag dito na parse. Pero regardless, ganyan siya. Dot pala, ginanito ko na lang, dot name, yan. Tapos lagyan ko ng isa pang ganito. P.age, and Control L, arrow up key, yan. Ito ay object person ni Bruce Wayne. Pahiya ako konti doon lang. Pero yan. Tapos, ang gamit dito madalas yung pagka mag-iterate tayo. Lalo na pag nasa framework na kayo like React.js, Next.js, gagamit ka na ng ng .map. Yan kung tawagin. Same lang din yan ng for each. Pero ang pinagkaiba lang kasi nila, ang pinagkaiba ni for each, si for each kasi, i-iterate nyo lang kung ano yung laman nun. Si .map, kung ano yung laman nun, gagawa siya ulit ng bago. Parang shallow copy nun. So, pwede mong i-modify, pwede kang, for example, pwede kang mag-add ng bagong property nang hindi mo to ginagalaw manually. Kumbaga dito ka lang sa loob ng map, gagalaw. Tapos, i-return niya yun ng bagong data na. Yung ganun. Or pwedeng magbawas ka ng data, tatanggalin mo yan, ang ibabalik mo lang yung mga name. Pwede rin yun. So, dyan papasok si map. Tapos ngayon, ituturo kung paano naman yung paggawa ng object. Kasi kung mapansin nyo rito, ginawa ko yung objects ng mano-mano. Diba, mano-mano ko lang siya ginawa. Pero paano kung gusto kong gumawa talaga ng object na na dynamic, meaning pag nilagay na lang ni user kusa ng gagawa ng object. Pwede yun, pwede natin gawin yun. Diyan papasok yung yung tinatawag na object with object constructor function. Object constructor function, ayan. Kasi nga natin, object constructor function. Ito yung gagawa ka ng function. Try natin yung ES6 na function, yung arrow. Pangalanan natin, person. Pansanin nyo yung naming ko, ang laki. Hindi maliit. Ayan, person. Then, arrow, tapos ganito, tapos ganyan. Tapos function. Parenthesis, arrow, pat arrow, and then curly braces. Yan, function na siya. Then, tatanggap to ng mga, meron siyang parameters ng name, age, meaning, pwede kang magpasok ng value sa dalawang yan. Tapos, lagay natin yung this, ibig sabihin sa loob. Yung this kasi na to, nire-refer lang yan, yung loob lang ng function. Hindi ka po pwedeng gumamit ng this sa labas nang wala ka sa scope ng function or class. Pero ito, function lang to. Constructor function. So, gagamit tayo ng this. Tapos sa pangalanan natin, like, pangalan. Ayan, pwedeng tagalogin mo, pangalan equals name. Yan, ibig sabihin yan, itong laman ng name, for example, naglagay ka ng name dyan na Joshua, ipapasok niya ngayon papunta rito sa pangalan. Kasi dito mo na siya nilagay. Kasi pwede ko naman gawin to eh. Yan, pwede ko naman gawin yan. Tapos i-accessin ko na lang yung console.log this pangalan. Pangalan or this pangalan. Hindi pwede. So, pangalan nga. Yan. Pag in-access ko yan, kinonsole ko to, syempre lalabas Joshua. Pero since gusto natin ng dynamic, yung variable gagamitin natin. Kasi yung variable, pwede mag-hold ng kahit anong data yan. Basta kung ano ipasa mo sa kanya.
name. Kaya yan ang gagawin natin. Tapos lagyan natin dito ng isa pa, yung this edad. Hindi ko pinareho para di kayo ma-confuse. Baka kasi mamaya isipin nyo kailangan magkaparehong name. Actually hindi. O pwedeng ibahin mo yan. Kaya tingnan mo, iniba ko. Yan, age. So ngayon, i-return natin tong i-return ba natin? Actually, kahit di na siguro i-return. Ayan. So, testingin na natin, no? Gawa tayo ng, paggawa ng person kasi, ganito gagawin natin. New, bago, person. Ayan. Tapos, parenthesis. Kung mapansin mo, tumatanggap siya ng name, age. So, lagyan natin, no? Joshua. And then, lagyan natin ito ng age na 50. Nakalagay dito sa type. Pansinin nyo yung type, pakita ko ulit. Nakalagay any. So, kahit ano ilagay mo dyan, pwedeng object. Pwede ka maglagay ng object dyan. Pwede ka maglagay ng array kung gusto mo. Kasi naka-any naman eh. Pero sa TypeScript, di na pwede yan. Kasi maglalagay ka na ng bagong type safety. Ganun. So, anyway, 150. So, wala tayong way para ma-console log, no? Gagawin natin, papasok natin siya sa variable. Cons person 1. Lagyan natin ng equals. Ayan. So, ngayon, gumawa tayo ng bagong object. Tapos, pinasok natin siya sa variable na ang pangalan person 1. Para nang sa ganun, ma-console log natin siya. Console log person 1. Ayan. Save. Then, Control L. Index, enter. Oops, error tayo. This person, new person, ano nakalagay? Person is not a constructor. So, hindi siya gumagana sa part na ganito. So, try natin yung ES5. Yung ES5 kasi, di mo kailangan ng ganito, tsaka neto. Check natin. Okay. So, sa ES5 lang siya gumagana. Sa ES6 hindi. O baka mali lang yung way ko sa ES6. Kaya mapansin nyo, nag-iba, diba? So, testingin natin, no? Hindi ko naalisin tong error. Para may patunay na napahiya ako. Arrow up key, enter. Ayan, gumana. Para kasi, hindi pala gumagana sa yun, ES6. So, ganyan paggawa ng bagong person. Pwede tayong gumawa ng multiple person. No? Kung mapansin nyo, gumawa ko ng bagong person, may pangalan Joshua at may edad na 150. Gagawa ulit ako ng bago. At least, di ko na kailangan gawin to. Yung gagawa pa ako ng array. Tapos, isa-isahin ko pa, diba? Pwede ko nang gawin yung ganyan. Gawa ulit tayo ng bagong person. Cons, person 2. Or ikalawang tao. Pwede mo yung pangalanan kahit ano. Person 2. Tapos, new, person. Then, pasok natin yung name, John Doe. Ayan, ang age niya, probably 30. Save. I-console log naman natin ngayon si person 2. Person 2. Person 1. At saka person 2. Ayan. Save. Control L. Tapos, arrow up key, enter. Ayan, dalawa na sila, diba? Pwede natin i-access yung mga property nila kung gusto mo. Ganun din ulit gagawin natin. Since na hindi naman siya array, kung mapansin mo, diretsong object siya, pwede natin gamitin yung dot notation. Tooldoc, gusto kong accessin yung edad ni person 2, which is si John Doe. Yan. Dito sa terminal, arrow up key, enter. Yan, mapansin mo yung edad ni John Doe ay 30 kasi yung in-access ko. Again po, pwede mo ulit gamitin dito yung template string, yung object literal, template string literal, yung string manipulation. Gagamit ka lang ulit ng ang pangalan ko ay $, curly braces, tapos person 2, tooldoc, dot notation, then yung pangalan, tapos at ang edad ko ay $, curly braces ulit, then person 2, tooldoc na naman, then edad. Again, pag sinave ko yan, balik sa terminal, arrow up key, enter. Yan, ang pangalan ko ay John Doe at ang edad ko ay 30. So, yan. Ganyan ginagawa naman si object gamit ng function constructor. Pwede ka naman gumamit ng class kung gusto mo naman. May tinatawag tayong class, no? Madalas itong makikita yung class pagka nagtingin-tingin kayo ng mga, diba? Tumingin kayo ng mga video about short video, ganyan. Sa mga programming. Madalas yung makita yan. So, gawa tayo para mapakita ko. Idagdag ko na lang to. Ayan. So,
Pansinin niyo yung pinagkaiba. Ito yung function na constructor. Ito naman yung class. Tinatawag natin siyang class. Tapos sa pangalanan natin siya syempre ng person. Pero pareho na sila ng name. Baka mag-cause ng error yan. Kaya gawin ko na lang tong person class. Yan. Para di sila magkapareho ng name. Oops, hindi siya parenthesis. Curly braces kagad. Ayan. Tapos, gagawa tayo ng constructor dito. Constructor. Ayan. Yung constructor na yan, function yan. Ayan. Tumatanggap siya ng mga parameter. For example, ang tinatanggap niya, ulit, name, at saka age. Tapos, gagamit pa rin tayo ng this. This, pwedeng age, pwedeng pangalanan mo ng age, name, ng diretso, tas equals name. Pero, gagayahin natin to. Para ano lang, consistent. Ayan, pangalan. Alam ko, hindi na to, ayan, tama. Semicolon. Then, sa ibaba, this edad equals age. Ito yon, itong age na to sa taas. Age. Ayan, kasi mo, umilaw siya. Ayan. Ngayon, may constructor na tayo. Pwede tayong gumamit ng getter or setter. Sa ngayon, getter ang gagawin natin. Yung getter, ganito gagawin nun. Mamaya na siguro yung getter. Ito na lang muna. So, ayan. Pansinin mo yung pinagkaiba nilang dalawa. Si function, tumaga ng function, tapos gumawa ka ng variable name na constructor, and tapos diretsong ganyan. Yung ano niya, yung use case ni function, ganito itsura. Yan. Dito sa class naman, tumawag tayo ng class, tapos person class, na pangalan, and then may constructor. Same na same lang din yan, din naman gagawin ko. Ito yung sa function, di ba? Function, constructor. Ito naman yung class. Yan. Tingnan natin. Clones person 3. New person class. Same lang yan. Ayan o, diba? Parehong-pareho lang sila. Ilalagyan natin ng name. Bruce Wayne. Age nya 20, I guess. Ayan. Console log natin, no? Console.log person 3. Pag kinonsolag ba tong person 1 tsaka 2, magkamukha lang ba sila? Yes naman. Konsolag natin para sure. Hawig lang yan. Gawin natin person 1 and then person 2. Lagyan natin ng ganito para person 1 and para mas ma-visualize nyo kung nasa na tayo banda. And person 2. Ito si person 3. Person 3. Yan. So, save. Control L, arrow up key, enter. O, diba? Pareho lang sila. Same lang. Ngayon, sa person 3, ma-access ba natin yung property? Yeah. Ma-access natin. Testing, para sure. Save, arrow up key, enter. Yan, na-access ko yung pangalan ni person 3. Ayan, Bruce Wayne. Ngayon, pwede ka kasi gumawa dito sa loob ng class ng setter na tinatawag or getter. Yung getter po, pwede kang gumawa ng ganito. For example, yung getter mo is get name. Yan. Function lang yan. Yan. Tapos, ang i-return mo lang dito, return this pangalan. Yan. Meaning, pagka ginawa ko yan, instead na diretsong pangalan, ang gagawin ko na lang. Kasi, syempre, pag gumawa ka ng isang object, may mga ibang object dito na ayaw mong i-show. Pwedeng naka-private yan. Yung mga ganun, or naka-public, ganun. Anyways, testingin natin na. Kasi nakalimutan kung paano gawin yun eh. Ayan, ganyan. Ayan, mapansin mo, hindi pangalan yung kinuha ko. Ang kinuha ko yung getter, get name. Same lang naman din yun. I-return nyo lang naman yung name. Ayan o. Return this pangalan. Testingin natin. Arrow up key, enter. O, diba? Pareho lang. Walang pinagkaiba. Ngayon, ba't ko ito ginawa? Malay mo kasi meron kang, halimbawa, nasa game ka, or kung ano mang ano yun. Kasi pwede kang gumawa rito ng abilities. Halimbawa, ninja tong ginagawa mong class. Ninja class. Ayan. Yung ninja, syempre, may pangalan niya, may ability, ganun. Tapos, gagawa ka ng function dito, can climb wall. Can climb wall. Yan. Diyan papasok ngayon yung mga logic mo kung paano siya umaakit sa wall. Yung ganun. Yan, ganyan yung class or yung objects.
So ayan, alisin ko na to or save ko na lang. Ayan, ito ang alisin ko yung mga console log. Okay, console log. Okay. So ayan, meron tayo, ang tilalaki natin dito ay object class, tapos person. Ayan, class at person. Meron naman tayong destructuring. Familiar. Uy, haba na pala ng video, gagi. Meron naman destructuring na tinatawag. Yung destructure, kasi kung mapansin mo dito, pag gusto natin i-access yung either person 1, 2, o 3, ginagawa natin console.log person, ba sa person 2 or 3, ginagawa natin diba dot notation, tapos may kita natin yung mga properties nya. For example, person 1 na nga lang para pinakalito. Ayan, may kita natin yung properties nya, pangalan or edad. Pwede kang pwede mo i-destructure yan kung sigurado ka na may laman na ganun. Yung destructure na sinasabi is, instead na i-access mo siya ng ganyan manually, pwede mong gawin ganito. Cons curly braces equal person 1. Yan. Meaning, i-extract mo na kagad yung mga value meron siya. Pag kinontrol space mo to, control space habang nasa loob yung, ito yung umiilaw na line. Control space, may kita mo, pangalan, edad. So ngayon, ang i-console ko na lang, hindi na person 1 tuldok edad. Ang i-console ko na lang, yung mismong edad na. O, diba? Tapos, ayan, enter natin. Dito sa terminal, arrow up key, control L, enter. Diba? Pwedeng pangalan na diretso. Pangalan. Ayan, save. Control L, arrow up key, enter. O, diba? So, pwede ko na template string na maayos. My name is pangalan and my age is edad. O, diba? Ngayon, enter. Save ulit. And my name is Joshua. Yan. Kesa naman yung gagawin ko pa yung person 1, tuldok, tapos pangalan, diba, parang hassle. Pero good point din yung may ganyan. Kasi at least, confident ka kung ano yung nire-return nun. Pangalan person dot edad. Ayan. Pero kung gusto mo naman, kung confident ka naman na alam mo yung nire-return nun or naka-typescript ka, pwede mo na-destructure yan. Yan. Usually kasi ginagamit tong ganito na dot notation pag hindi ka siguradong may laman yung value, yung property na yan. Bawa, yung pangalan. Kasi mamaya pwedeng undefined yan. Magkakos ng error yun ngayon sa webpage yan pag di mo na-handle. Kaya gagawin dyan, the dot notation, i-ano mo siya yung optional chaining. Para kung sakaling undefined, hindi siya mag-error. Pero kung pangalan lang, tapos wala palang value yan, syempre walang value to, pwedeng mag-cause din ng error. Wala siyang way. Pwede mong gawin ganito. If identical sa undefined, gagawa ka dito ng logic. Tawag na rito ternary. Gagawa ka rito ng no name. Pero kung may name, syempre di-display mo yung pangalan. Ayan. Medyo nakakalito pa yung part na yan, sorry. Pero anyways, ganyan siya ginagamit. Pangalan. So, I think yun lang sa part na to. Ngayon ipapakita ko naman yung pangalan na ito. Yung example niya sa website. Kasi wala, yung haba na ng oras. Tagal ko kasi magpaliwanag eh. So, yun lang muna. Alright. Ito yung karugtong nung objects. Bali, kung mapansin nyo dito, may naka-ready na akong website. Ito, web app, sorry. Simple lang naman tong sinet up ko. Papakita lang natin kung paano gumagana yung tinuro ko kaninang saan yun? Ito, yung may function constructor at saka yung person class. Kasi di ba kanina sa video natin more on console log lang. So ngayon papakita natin paano siya gumagana ng actual, like parang actual ganun. Anyways, mapansin niyo meron ako naka-ready rito ang display person. Huwag niyo muna intindihin to. Kasi ito may halong DOM manipulation na to. Tsaka ito rin may halong DOM manipulation na to. Yung magsaselect ka na ng DOM or ng element sa DOM. Ang pansinin lang natin dito is yung ito lang. Ito ang ginawa kong persons na array kasi dito natin ipapasok lahat ng person object na gagawin natin.
Sa ngayon, empty array siya kasi walang laman. Kung mapansin nyo, walang laman. Yan. Ngayon gagawa tayo. Meron akong function dito ng pag-add ng person. Dito yan sa index. Meaning kapag yung button nag-on click or click ko yung button, magti-trigger to or tatawagin niya tong function na to. Ito, lagay tayo ng alert. Alert. Hi. Yan. So, kapag click ko yung save button, may lalabas na alert dito. Ayan, katulad yan, hi. Kasi yun yung nilagay ko doon na alert. So, anyways, dito natin gagawin yung, yung pag-a-add nung bagong person. Bali, ang kailangan natin, syempre, kailangan natin makuha yung first name na input, last name na input, at saka yung age na input. Kaya, gumamit tayo rito ng query selector at kinuha natin yung name nun para ma-access natin yung mga value na nasa loob ng mga input. Alam ba, naglagay ako rito ng ganito. Yan. Tapos pag click ko yung save, syempre, kailangan ma-access ko yung mga input na yun. So, anyways, balik tayo. Una, yung function constructor, gawa tayo. Function constructor. Medyo napahaba yung video natin, kaya pagpasensyahan nyo na. So, sa function constructor, gagamit tayo ng ES5. Function person, pangalanan natin ng function para nakatutok talaga siya sa function. So, meron tayong first name, last name, and age. So, maglalagay tayo ng tatlong parameters dito. Natatanggap ng first name, last name, at age. Tapos, gagamitin natin yung this kasi ginagamit lang natin yung this sa loob lang ng function. Meaning, loob lang ng function yung tatarget niya. So, this unang pangalan. Ayan, para di kayo malito, hindi pa ko yung pangalan para tinuto ko sa first name. Ibig sabihin, kung ano may laman ng first name, mapupunta ngayon sa laman ng unang pangalan. So, sara natin, ulitin natin. This, pangalawang pangalan equals last name. Ayan, tapos next, this edad equals age. Ayan, so meron na tayong function constructor. Ngayon testingin natin kung paano siya gumagana. Sabi kanina doon sa may previous natin, ito, gagawa tayo ng variable name na may pangalang person 1, tapos tatawagin natin yung new. Ibig sabihin gagawa ng bagong object na merong lamang value na ganyan. So gawa tayo rito. Ipasok muna natin siya sa variable na cons na may pangalang person 1, pwedeng tao 1, pwedeng ganon, pero ayan, person 1 equals kahit person na lang, ayan, person, new, tapos pangalan nung function constructor, ayan, person function, ayan. Ang tinatanggap niyan ay first name na kahit ano, last name na kahit ano, meaning kahit anong type, pero syempre susundin natin to kung ano yung type na ito. Syempre, ang lalagay ko Joshua. Kukunin ko na pala yung laman ng first name, diba? Accessin natin. Pero ngayon, gawan ko muna siya ng hard-coded na data. Meaning, yung talagang pinasok ko lang na ganito. Inilonggo. Yan, tapos, may age na 150. Ngayon, paano ngayon mapupunta sa array ito? Diba, alam natin, mayroon tayong tinalakay sa array na push, pop, unship at saka ship. Yung push yung mag-add ka ng item, yung pop yung tatanggalin niya sa huli yung item, yung unship magdadagdag ka sa una, yung ship naman magtatanggal sa huli. Syempre gagamitin natin yung push kasi walang item to. Ngayon pag pinush ko tong person, magkakaroon na siya ng item. Testingin natin. So persons, ito yung pangalan ng array, persons tuldok dot push, diba? Then pupush natin tong person na ito, patatawagin yan, display person. Yan. Tapos again, di ko muna lalagyan ng actual data tong mga inputs kasi hinard coded ko dito. So click natin yung save. Ayan, gumana na. Ngayon pwede ko nang gamitin yung mga nakuha kong mga makukuha kong data rito sa inputs. So ito sila, first name, last name at saka age. Gawin na natin dynamic, no? Instead na ganyan, ang gagawin natin, yung first name, tatawagin natin yung first name na, tapos value, tapos, yan, tapos comma, gahin natin to, tawagin natin yung last name,
Saan nanggagaling yung last name yan? Dito yan, no? Sa inputs ito. Last name, ayan. Kasi kinwiri selector ko siya, sa age. Age, ayan. Save na natin. Ngayon, actual data na yan. Gawa na tayo rito. Joshua, Unilongo. Then, 150. Save. Ayan, next. Oops. Para mas maganda, ano natin to. Kailangan matanggalin sila. Dito yan, first name dot value equals empty string. So every time na, 'di ba, pababa yung ano niya, yung base niya. Pag click ko ng add person, ito una yung gagawin. Gagawa siya ng bagong object, then ipupush siya dito sa may ginawa nating person array. Tapos tawagin niya naman sunod yung display person para i-display naman dito. Tapos after nun, tatawagin naman tong mga to para i-clear yung laman ng inputs. For example, click ko yung save. Pag click ko ng save, ito, diba, magte-trigger to, ito, at saka ito. Pagka trigger na tong tatlong to, babalik sa empty string to mga to, nang walang ganito. Okay, try natin, no? Joshua, Ilonggo. Tignan yung mangyayari, 150. Pag click ko to, dapat wala to mga to. Save. Ayan, nawala, diba? Tapos napunta na rito. So, yun. Tapos natin let Bruce Wayne 30. Save. Ayan. Siyempre, pinakita ko lang sa inyo kung paano gumagana, pero hindi ganyan yung best practices niya na. Kasi, dapat ang best practices niyan, magsisave yan sa database. Kasi, tingnan mo, pag na-refresh ko, mawala yung data. Diba? Bumalik lang ulit. Pwede mo siyang i-save sa local storage, pero again, di yun best practices. Dapat sa database pa rin. So, yun lang. Thank you. Sorry. May dugtong pa pala. Pakita ko pa pala yung class. Yung class na ano. Aga ko nagpaalam Person class. Pwede hindi nyo na ituloy yung video na to kung para napopursin nyo na kung ano yung mangyayari. Pero kung gusto nyo pa rin ituloy, ito. Constructor. Tatanggap siya ng first name. Similar lang. Last name. Pinagkaiba lang nila is class to. Age. Tapos, gagawa tayo dito ng this. Copyahin ko na lang to, no? Pareho lang naman kasi yan. Yan. So, dito kanina tinawag natin yung person constructor. Persons. Tama. Hindi. Function constructor. Ano ba yan? Lasing yata. Ko-comment ko na to. Ang gagamitin ko yung person class naman. Kasi yung sa class naman tayo. Class, person, ano ba? Class constructor. Ayan. So, kakopy ko na lang to para mapabilis na. Ayan, uncomment. As papalitan ko lang to ng person class. Kasi pareho lang naman talaga kasi sila. In terms ng ganito, ha. Ayan, person class. Ayan, same lang. Diba? Same lang sila. Tapos, gagawin ko lang ulit yun. Joshua, Longo. Conception naman. Conception. May age na 150 pa rin. Save natin. Oops, what happened? Last name is not defined. Last name. Saan yun? Ito. My bad. Ba't kasi ang laki? At maliit lang yan. Last name. So, yan. Ulitin natin. Joshua. Conception. 150. Save. Ayan. John Doe. Tapos 30. 20. Yan. Save. Ayan. So, yun lang. Thank you. Ang haba na ng video. So, na yun. Stop na natin.